lagay ko sa number 1. Kita nyo yun, napakahina ng ikot. 2, 3. Naman ng electric fan. Ano dapat natin gawin? Yan, yung electric fan na pag sinelect nyo sa number 1 at hindi naman humihinto, ibig sabihin, good pa yung kanyang mga bushing and shafting. Okay pa po yun. Kasi normal niyan, pag nilagay natin sa number 1, hindi na siya talaga totally umiikot. Ito, dahil nilagay ko sa number 1, mahina yung ikot niya, is okay pa yung mga bushing niya. Kailangan natin lang lagyan ng langis. Pero ang talagang problema nito is capacitor. Yan, mahina yung capacitor nito. Ngayon, kung nagpalit na tayo ng capacitor, tapos hindi pa rin lumakas, walang nagbago, naglagay na tayo ng oil, bago na yung capacitor, naglagay na tayo ng langis, shafting, tapos ganun pa rin yung ikot niya, ang sira nun is motor na. Yan. Ang main parts lang naman ng isang electric fan is motor, capacitor, bushing and shafting. Yan lang yung normal na parts na nasisira sa kanya. Kaya yung tatlo na yon, bushing and shafting, yan, kasi laging pares yun. Alin sa dalawa yung magasgas, automatic palit na po sila. Bushing and shafting, capacitor at motor. Yung tatlo na po yun. Pag mahina ang motor, kapag mahinang ikot, capacitor. Kapag hindi po nadali sa capacitor, motor na po. Yan, motor na po ipapalitan. Tapos, pag humihinto naman, yung shafting. Okay. At yung maingay, syempre. Okay, ang gagawin natin is buksan na muna natin. Bago tayo gumawa ng ibang procedure, unahin natin yung capacitor kasi mahina siya at yun yung problema niya, palitan natin. Ayan, ang value nito is 1.5. Yan, huwag kayong maglalagay ng sobrang taas na capacitor. Ibig sabihin nun, example, naglagay kayo ng 1.5 yung capacitor, naglagay kayo sa yung value na 1.5 at hindi lumakas yung motor, ibig sabihin motor yung sira nun. Ngayon kung lagay nyo ng 2.0 na 2 microfarad na capacitor at lumakas, nasa sa inyo na po yun. Kasi kaya lang ang problema, mag-iinit yung motor. Yan. Tatagal din siya mga ilang weeks. Yung iba naman tumatagal ng months din. Pero yung damage na po yung motor nun. Yung pag gano'n na kailangan nyo maglagay ng mas mataas na value para lumakas yung motor, damage na po yun. Normally nun, magpalit na kayo ng motor. Kaya pagpasensya nyo na medyo pause po ako ngayon. Ayan, try na natin, palitan muna natin. Yan, ito yung ipapalit natin bago. Ito yung luma, ito yung bago. Tataray muna natin bago tayo maglagay ng oil sa loob. Ayan, kasi ang procedure ko na ito, pag nagpalit ako ng capacitor, automatic, pati loob, lalagyan ko ng langis. Okay. Ang kabit ng capacitor is baliktaran kasi non-polarized po yung ganitong capacitor. Ang hindi lang pwedeng baliktarin is yung mga electrolytic type na mayroong polarized, may positive, may negative. Ito po wala pong positive at wala rin negative yan. Kung nakita nyo may kulay yan na red and black, wag nyo sundin yan kasi kahit titignan nyo dito sa diagram, walang nakalagay na indication ng positive at negative. Dahil AC motor po ito. Ngayon try natin. Yan, pag lumakas ito sa number 1, bisibihin, okay. Try natin. Yan, mahina pa din. Yan, brand new po yung capacitor na nilagay natin, brand new po yan. Pero sobrang hina pa din. Ngayon, kasi may pagkakataon na yung brand new na capacitor, may pagkakataon na merong factory defect. Kaya kapag nagpalit tayo, mahina pa din. Yan, try ko magpalit ulit ng ibang capacitor. Yan, palit natin ulit. Same value, 1.5. Ayan o. 1.5, ito 1.5 din. 1.5. Magkapalit ulit ako ng bago ulit. Kasi bago rin yung isa eh. Yan, malamang may factory defect. Yan, hindi po naiiwasan talaga yon. Kasi minsan yung mga nagtatanong na, sir, nagpalit ako ng bagong capacitor, ganun pa rin. Yan, possible kasi
yung capacitor na binibenta minsan sira. Yan, factory defect po yun. Huwag yung sisisihin yung mismo nagbenta sa inyo. Factory defect siya. Kailangan, siyempre makikita nyo naman kung bago talaga itsura. Yan. Yan, ito, yan, malakas talaga. Kasi makikita nyo yung ikot kanina, sobrang bagal niya. Ito, 1 pa lang, ayan o. 1 pa lang, matulin na kagad yung ano niya, andar niya. Matulin po talaga. Ayan. Ayan, malakas na. Tsaka maririnig yung umuugong na yung ano niya, ayan o. Umuugong yung hélice niya. Ayan. Medyo sumisipol na siya kasi malakas nga yung buga. Yan, okay na yung pinalit natin. Ito bago to, sayang. Bago po talaga siya. Yan, factory defect. Itatapon na natin to. Kasi hindi ko na maisusoli to sa mismong pinagbilan. Hindi ko na maisusoli talaga siya. Kasi hindi sila sa binibilang ko, hindi sila nagre-return ng item. Yan, sad to say. Yan. Pero pag kinulit ko naman, pwede naman. Pero hindi ko na pinag-aaksayan ng panahon na isoli yung mga ganito. Ayan. Tapon na siya. Ngayon, ito dahil okay na siya, yan, start ko na yung procedure ng paglalagay ng oil. Yan, start na tayo. Tanggalin muna natin yung ito, ilalim. Yan, dahil natanggal ko na siya, dahil natanggal ko na yung mismong mga tornilyo niya, apat na tornilyo, kapat ito, angatin na natin siya. Ang pag-angat, kasama tong motor, isama natin yung motor. Yan, gamit tayo ng panungkit. Andahan lang kasi baka masigatan yung mismong winding. Yan, makita nyo. Yan, kung makikita nyo yung loob na ito, yan, ito. Makita nyo, tuyo na yung mismong oil niya. Ayan o, tuyo. Ayan, lalagyan natin tong part na to ng oil. Kasi, ayan, tuyo na talaga siya o. Ayan, medyo nangitim na siya pero yung shafting niya, sobrang kinis pa. Ayan. Kapain nyo ng kamay nyo kung may mararamdaman ko yung lubog, magaspang. Ayan, dahil makinis pa siya, sobrang kinis pa niya. Agapan natin kasi nangingitim na siya, ibig sabihin ito cause na nag-overheat na yung mismong yung shafting natin at yung bushing natin nag-overheat yan. Pag umiikot, syempre metal to metal, magkakaroon ng friction, nangingitim, ibig sabihin na nag-overheat yan, kaya naapektuhan yung motor. Ayan, ngayon lagyan natin ng oil. Yan, yung oil na ginagamit ko, pwede kayo gumamit ng Singer oil. Ako ginagamit ko is engine oil. Yan, engine oil, kahit anong klaseng engine oil ginagamit ko. Kahit yung ATF ng pang power steering ginagamit ko. Ayan. Yan, yun yung aking ginagamit. Yan, nasa sa inyo naman po yan kung anong klaseng oil gagamitin nyo. Pero itong ginagamit ko, okay po siya para sa akin. Ayan. Engine oil, tapos basta any oil. Yung Singer oil, talagang pag walang-wala na, pag nag-service ako sa lugar na wala talaga silang oil na kahit ano, Singer oil. Yan, kasi nakakabili sa hardware noon. Yan, ganung oil okay na. Yan, lagyan nyo siya ng oil. Hindi masyadong kita kasi sobrang liwanag eh. Ayan o. Hayaan nyo siya mag sip-sip. May foam po to. Sip-sipin ng foam muna yung oil. Hayaan nyo siya ng mga ilang minuto. O kaya tusok-tusukin nyo ng, yung foam niya, tusok-tusukin nyo ng ting-ting para madali niya ma-absorb yung mismong oil. O kaya flat screw. Yan. Okay, ihaan lang muna natin siyang ganyan. Iwan muna natin siyang ganyan. Tapos yung kabilang side. Ito yung nakikita nyo yan dyan. Ayan, kaya naman siyang lagyan ng oil dyan. Kaya yan, nilalagyan natin para yan. Babad natin ng mga ilang minuto lang para masipsip nung mismong foam, yung mismong oil. Ngayon, kung ilang minuto na at yung may oil pa rin, yan, punasan na natin ng basahan. Kasi
Sobra na yan, ibig sobra. Yan, sobra siya sa capacity ng mismong foam. Yan. Ito, kanina pa to. Yan. 2 minutes. 2 minutes lang is okay na. Yan, punasan na natin. Yan. Kasi pag hindi natin punasan, tutulo lang siya. Yan. Yan, dahil okay na siya, nalagyan ko na rin siya ng oil. Basta tuwing magpapalit kayo ng capacitor, huwag nyo kakalimutan yung oil. Yan, pag humina yung tuwing maglilinis kayo, lagyan nyo rin din ng oil. Yan, patakan nyo. Kung meron kayong mahabang ganito, yan, kung mahaba kayo, tanggalin nyo, hindi nyo na kailangang biyakin to. Pero kung nagsisipag kayo, pwede nyo buksan. Pero kung hindi naman, tanggalin nyo yung cover, tapos maglagay kayo ng mahaba. Yung may mahabang ganito, yun yung panglagay nyo. Kahit konting-konti lang. O kaya iba nakita ko, injection yung ginagamit nila. Bibili sila ng pang-inject. Kasi mahaba yung yung karayom. Pudpurin nyo lang. Yan, pwede yun. Huwag nyo lang tutusukin yung mismong winding. Yan, dahil okay na siya, balik na natin ulit. Yan, may pagkakataon na pag sarado nyo, masikip tong LC. Masikip yan, may pagkakataon na masikip yan. Pitikin nyo lang tong mismong motor. Ganyan nyo lang, hampasin nyo lang ng konti. Yan. Pero kung duda kayo, huwag nyo gawin. Normal, ginagawa ko yun. Kasi para umalain lang yung bushing. Hindi siya masikip. Yan. Yan, okay na siya. Yan, sobrang luwag niya na. Oh. Yan, iayos na natin. Maglalagay ako ng ganito, lock. Ito siya. Yan, naglalagay talaga ako ng ganito. Yan, talagang binibili ko to kasi para lang maayos. Yan, kasi pag nagde-demo ko noong nakaraan, tape ginagamit ko. Pero pag talagang gumagawa na ako, ito yung ginagamit ko, yung lock na to. Kasi para alam ko kung pinakilaman o hindi yung mismong electric fan. Yan, kung ano man yung gamit na ginawa ko, malalaman ko agad may gumalaw na itong iba. Kasi minsan nagrereklamo si ganito na nasira ka agad. Ayan. Para alam lang natin na ginalaw. Ayan. Kasi may pagkakataon na hindi dapat galawin. Malikot lang yung kamay. Ayan. Minsan maluwag yung saksakan. Maluwag yung saksakan ng mismong bahay. O kaya putol yung wire ng saksakan. O yung plug, may sira yung plug. Kalikot dito, kalikot doon. Lalong nasira. Ayan, kasi hindi gumagamit ng tester. Ayan, kalas lang sila ng kalas. Minsan pagbalat lang ng mismong motor, binabalatan nila. Yan, nahuhugot yung mismong motor. Ayan. Kaya talagang normally ito nilalagay ko malinis tignan. Tapos alam ko rin kung sino yung gumawa. Ayan. Kung ako ba o yung iba. Ayan. Kasi dito sa lugar namin, ayan, sa lugar namin talaga, ako lang po yung nagkakabit ng ganito. Yan. Talagang binibili ko siya. Yan. Halos lahat ng technician dito is electrical tape. Kaya alam ko talaga na pagbukas ko, gawa ko to. Ayan. Pag nakita kong mga kalas-kalas na yan, yung mga dugtungan na yan, kalas-kalas yan, ibig sabihin, hindi ko gawa. Yan. Pero hindi ka, syempre, hindi kasali yung bago. Yan. Kasi pag bago kasi, yan talaga yung nakakalagay. Okay. Okay na. Close na natin yung cover. Okay, try na natin kung kamusta. Makikita nyo, ayan, zero yan, no? Pag umikot siya agad na mabilis, sa number 1 pa lang, ibig sabihin okay na yun. Yung kanina, factory defect talaga yung capacitor na yun. Ayan, kasi siguro sa pagbibili ako ng capacitor sa Manila, sa Raon po kasi yun namimili ng mga parts na electric fan talaga. Niluluwas ko siya. Yan, binibigyan ko siyang panahon. Kahit minsan, onti lang yung bibiling ko, talagang, kumbaga, hobby ko na rin lumuwas dahil, kumbaga, para maiba naman yung surroundings natin. Yan talaga, tsaka mahilig talaga ako gumala. Yan, minsan magmumotor lang ako papunta doon para ma-refresh lang yung utak natin. Kasi ang hirap pag puro nakatutok tayo dito lagi sa mga gamit, ang hirap po talaga. Lagi ko ini-enjoy yung sarili ko na gala dito, gala doon. Ma-unwind lang yung utak ko na ma-fresh. Kasi minsan may pagkakataon na
hirap na hirap ako gumawa dahil yung utak ko medyo stress din. Ayan. Makita nyo, ito. Ayan, na nakasiro siya. Iwawa natin. Ayan, makikita nyo, pag okay yung capacitor, number 1 pa lang, mabilis na siyang umikot. Ayan. Tapos mararamdaman nyo o maririnig nyo na yung buga ng hangin, malakas. Malakas yung buga. Ayan, number 1 pa lang po yan. 1, 2, ayan. Halos sumisipol yung mismong LEC. 3. Ayan. Ewan ko lang masasagap ng cellphone yung mismong tunog ng electric fan, pero malakas po yung buga niya. Ayan. Okay? Hindi lahat ng bago na ikinakabit is okay, ha? Lagi nyo po tatandaan. Kahit yung rewind ng mga motor, may pagkakataon na factory defect. Kaya dapat kabisado nyo pag nagkabit kayo. Kung sakali may problema, ibalik nyo kagad. No problem sa kanila yon. Huwag nyo na susunugin. Ayan. Yung sa mga nagre-rewind, sa mga kapasitor, ayan, ang problema, hindi lahat ng shop nagpapalit. Ayan, katulad ko, once na sumabla yung binili ko, sayang yung kapasitor na yun. Ayan, lugi ako dun sa kapasitor na yun kasi damage nga siya. Hindi ko na siya may mabalik doon. Kahit kakilala ko yung mismong yung binibilang ko, hindi na ako nag-aaksayang pumunta doon tapos isole. Yan, may pagkakataon naman na naibabalik ko pa. Yan, may pagkakataon. Kunyari, 1 week pa lang, na-test ko na. Kaya ang problema kasi, minsan, matagal yung parts. Kunyari, bibili ako ng mga 50 pieces na capacitor. Hindi siya naubos agad. Kaya pag may nasira doon, minsan buwan inaabot, hindi agad-agad nauubos yun. Ang problema doon, pag may masira doon, hindi ko na siya binabalik, hindi ko na siya pinag-aaksayang bibalik. Yan, sana may natutunan kayo simpleng tips na mahinang electric fan. Yan, maraming salamat. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na! Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe!